Psalm 33, verse 8 to 9. Everyone in this world should worship and honor the Lord. As soon as He spoke, the world was created. At His command, the earth was formed. We would observe dito sa binabanggit ng Psalm 33 verse 8 to 9, ang kamangha-manghang ginagawa ng Diyos. At ang banggit pa niya sa isang salita, sa isang declaration na buo ang lahat ng nilikha sa isang salita ng ating Panginoon. This is because God releases His power through His Word. Strength, encouragement, peace, power, and so many other blessings are activated with words. Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos, napakarami ng pagpapala ang nare-release. And you know what? What's interesting, mga kapatid? The power of words is also extended to all of God's children. Ang kapangyarihan na ito na lumalabas sa pamamagitan ng salita ay hindi lang ginagawa ng Diyos, pero ito ay in-extend niya sa bawat isa sa atin. Oo, mga kasama, may lumalabas na kapangyarihan mula sa ating sinasabi. Maaring pagpapala, maari ring kabigatan ang lumabas sa ating mga bibig. And this happens whether we are aware or not. Which is why it would be good to discuss this further ngayong umaga na ito sa ating shared reflection na pinamagatan natin, Power in Our Words. Ano nga ba ang kapangyarihan na activate? Ano nga ba ang lakas, ang power na lumalabas mula sa ating mga salita? The power in our words. Words are thoughts. Words are ideas. Words are essence that cannot be seen, touched, or heard. But they exist nonetheless. Kasi ang thought naman hindi nakikita, right? Ang idea naman hindi naman nakikita. Hindi mo naman naaamoy ang thought. Hindi mo naman na hahawakan ang mga idea. Pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya nag-exist. Thoughts, ideas, and essence cannot be seen, but they exist. Psalm 33 verse 6, The Lord made the heavens and everything in them by His Word. So nandun na siya. Hindi pa lang siya tangible. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nabuo yung mga thoughts, yung mga idea into a physical form. And therefore, we can say that words are thoughts given form. Ang mga words natin, yan yung first tangible form ng ating mga nasa isip. They give a voice to the unseen realities around us. So kung sa simula, dahil thought pa lang siya, idea pa lang siya, nasa isip pa lang natin siya, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahawakan, intangible siya. Pero pag nagsimula ka ng banggitin yon, nagiging voice na siya, nagiging sound na siya, nagiging vibration na siya. And therefore, from an intangible thing, matter na siya. Sabi nga sa science. Tangible na siya. Hebrews 11 verse 3. Faith helps us understand that God created the whole world by His command. Think about that. God created everything by His command, by words. This means that the things we see were made by something that cannot be seen. Ang linaw ng pagkakabanggit. Nag-i-exist na siya, hindi lang nakikita, pero nag-translate siya into something that cannot be seen because of words. What cannot be seen has been translated to something that is visible. What is in our minds and in our hearts is the beginning of words. Kasi sabi nga natin, nag-i-exist na siya. Nasa kalooban na natin siya kahit hindi pa siya nakikita.
Kaya ang simula talaga ng words, yung nasa isip natin, yung nasa puso natin. Ang mga sinasabi natin, at pati na rin yung kung paano tayo magsalita, lahat yan ay nanggagaling sa ating pagkatao, sa ating pinagmulan, sa ating pagpapalaki, at pati na rin sa ating sariling pagpapasya. Lahat ng lumalabas sa bibig, meron na yung pinagmumulan. This is why Jesus said in Luke 6:45, what you say flows from what is inside your heart. So nandun na siya, lumabas lang through your mouth. Pero it already exists in your heart. We, all of us, we call things from the spiritual realm into the physical world through the words we speak. May power ang words. Maging maingat sa mga words. Let's look again at Luke 17 verse 21. Sabi ng Panginoong Yesus, behold, the kingdom of God is within you. Imagine that. The fullness of the kingdom of God, nandun na siya sa loob. Nasa loob na natin, nasa kalooban na. So think about it. Pag-isipan natin mabuti. Think about it. If the source code, sabi nga sa computer engineering na term, if the source code is already inside us, then the words we speak is what draws the kingdom of God outside para ma-activate yung power. Yun ang naglalabas. And so mga kapatid, words are not just sounds. Words are not just sounds. Hindi lang yung mga tunog na lumalabas sa bibig natin. Every time we open our mouth, we declare power. Because words are declarations. Words are declarations. They are the bridge. Words are the bridge that connects the impossible to the possible. In God's Spirit, our words become a way to speak things into reality. We speak things into reality. Kung sa simula, hindi nga siya nakikita, parang tila imposible, once nasabihin mo yan with your words, yung imposible sa simula, nagiging posible na siya. Bakit? Kasi nasabi mo na eh. Kaya nga kadalasan, lalo pagka nag-uusap kami ng mga financial people, yung mga treasury office, mga financial office, pag nag-uusap kami tapos may kailangang i-purchase, ang madalas kong naririnig, sasabihin nila, kailangan i-purchase to. Sasabihin ko kunwari, ang isasagot ng mga finance officers, mahal. So sa isip nila kasi mahal. Pero pagka pinapa-breakdown ko, magkano nga yung mahal? Eh mahal kasi. Magkano nga? Banggitin mo yung exact amount. Nung nag-compute, tapos lumabas na yung exact na presyo na ganito pala yung presyo na tinitignan natin, bigla nilang naiisip, kaya naman pala. Kasi nga, yung umpisa sa simula ng isip mo, mahal-mahal, nung tinranslate mo na siya into words, into exact amount, bigla mo nakikita, ay kaya naman pala. What's exciting about this? Ay hindi lang ito usapin sa church, hindi lang ito usapin sa theology. You know, from way back, as far as 1965, pinag-aaralan na ito in the quantum sciences. So, side trip tayo ng konti sa quantum physics. The case of superpositioning in quantum physics. Anong sinasabi niya? Quantum superposition is a fundamental principle of quantum mechanics stating that a physical system, such as an electron or a photon, it does not exist in a single definite state, but rather in all possible states simultaneously. Kahit yun lang linya na yun, ang pansinin niyo. Lahat daw ng bagay hindi nag-i-exist sa isang state lang, sa isang definite state. It exists in all possible states simultaneously. Sabay-sabay yan na posible. It remains in this overlap of states until a measurement is performed, at which point the system collapses
into one of the definite basis states. So ang sinasabi niya, ang lahat daw ng physical things, lahat daw ng physical system, especially at the photon level, at the neutron level, sabay-sabay daw yan na posibleng mangyari. Wala siyang isang definite state until mag-decide, until i-observe, until i-measure, doon pa lang siya mag-i-stay sa isang state. And of course, yung sinasabi ko, napaka-oversimplified. Kayo na ang bahalang magdagdag ng research. But what's interesting dito sa sinasabi, hindi pa siya decided hanggat hindi mo siya tinutuldukan. All possible states exist simultaneously. Lahat yan sabay-sabay na pwede. In the quantum realm. Now, let's translate this into Joel 3 verse 10. Sabi sa Joel 3 verse 10, "Let the weak say, I am strong." In the quantum state, yung sinasabi natin kanina, hanggat di pa nagde-decide si person kung ano ang estado niya, pareho siyang weak and strong at the same time. Sa quantum state. Because all possibilities exist in the quantum state. Diba sabi? Pero, once na nag-declare ka na, I am strong, nag-collapse na lahat ng mga possibilities na yon into one single state. So, hindi na siya posibleng weak, posibleng strong. Strong na lang siya. Yun yung sinasabi ng Joel 3:10. Declare that you are strong. Kahit pa nasa weak state, declare that you are strong. Lahat ng possibility, magko-collapse siya into one single state, that you are strong. Yun, yung isang translation niya. Our words can be the winding road that focuses all possibilities into one single decisive movement. Ang dami-daming posibleng mangyari, pero maaaring ang isang tutuldok sa lahat ng posibilidad, yung words na sinasabi natin. According to quantum science, all possibilities exist, but it can collapse into one definite state. In simple words, or in short, mga kapatid, mga kaibigan, the words we declare can be the key to that collapse. Matthew 12:35-36. Maraming sinasabi ang Panginoong Jesus tungkol dito. Sabi niya, those who are good have good things saved in their hearts. That's why they say good things. So nandun na yun sa loob, pero tinutuldukan nila with the words they speak. But those who are evil have hearts full of evil. And that's why they say things that are evil. Natutuldukan tuloy lalo. I tell you, sabi pa niya, that everyone will have to answer for all the careless things they have said. Mananagot at mananagot ang lahat sa mga hindi pinag-isipang salita na lumalabas sa bibig. Kaya nga, pag-isipan ang lumalabas sa bibig. Piliin ng mabuti. Ano yung mga words na dinideclare ninyo? Ano ang dapat na words na i-declare ninyo? Kasi may power ikaw naman ang pipili. Ano mga dapat natin ngayong isagawa base sa mga bagay na ito? I think, una sa lahat, mga kasama, we have to receive God's living word. Tayo muna. Kung may power ang words, tumanggap tayo ng power ng word na yun. The written word of God is meant to give us wisdom and protection. Yun ang pakay naman talaga ng salita ng Diyos, ng nasusulat na salita ng Diyos. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So para hindi ako sumablay, hindi ako sumala, sabi niya, ang nag-iingat sa akin ay ang inyong salita. Just the same way in Psalm 119, verse 105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Napakalaking blessing nang tayo mismo ang tumanggap ng salita ng Diyos. And more than anything, bukod sa nasusulat, more than the written word, because there's the written word, what's in the Bible, there is also the living word in God's essence, in God's spirit. More than anything,
You are what God's Spirit is telling you. Higit sa mga naririnig natin sa paligid, higit sa naririnig natin sa ibang tao, ang mas i-prioritize natin na bumuo ng ating sarili, ng ating pagkatao, ay kung ano yung sinasabi sa atin ng Espiritu ng Diyos. Yun ang mas totoo. Alam namang mas alam pa ng ibang tao ang tungkol sa atin kaysa sa pagkakakilala sa atin ng Diyos. And you know what? My good friends, my brothers and sisters, ano ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? You know what? You are blessed. You are loved. You are special. You are a blessing. Hindi ka lang blessed, ikaw mismo blessing ka. Sabi pa ng salita ng Diyos, you are the salt and the light of this world. Imagine that. Minsan kung ano-anong nega ang naririnig natin tungkol sa ating sarili, kung ano-anong mga sita, puna, at mga negative words ang natatanggap natin na criticism against us. But you know, remember this. You are the salt and light of this world. Napakalaki pa na nakikita ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa. And God will show you great and mighty things. John 6:63. The words I have spoken to you, sabi ng Panginoong Hesus, they are full of the Spirit and life. Ang salita ng Panginoong Hesus sa bawat isa, puno yan ng Espiritu, puno yan ng buhay. Kaya tanggapin, isaloob, kupkupin sa kalooban ang buhay na salita ng Diyos. Remember His promises. Remember to listen and take into your heart the promises of God. Let God's Word shape you. Let God's Word sustain you. Hindi lang yung naririnig natin. Kasi madalas naman natin nakakarinig tayo ng mga verse, mga preaching and teaching, lalo na may social media. Pero mga kapatid, i-absorb nyo. Let it shape you. Let it sustain you. Hindi lang siya naririnig, pero hayaan nyo siyang hubugin kung sino ka. Because as I have said, in all of God's promises, ang declaration niya sa bawat isa, you are loved, you are blessed, you are special, you will be a blessing, a salt and light in this earth. Hayaan nyo na hubugin tayong lahat ng buhay na salita ng Diyos. Matthew 4, verse 4, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lang tinapay ang nagsusustain sa tao. Hindi lang physical food, hindi lang physical nutrients. Ang talagang nagsusustain sa tao, Espiritu ng Diyos, sabi niya. Kaya minsan, busog ka naman, pero bakit parang wala kang gana sa buhay? Kulang sa laman ang puso, kulang sa inspiration, kulang sa Espiritu. Minsan, masigla ka naman, wala ka namang sakit, but parang kulang sa energy. Kasi nga, walang inspiration. So, let the Word of God sustain you. Because man shall not live on bread alone. Nabubuhay tayong lahat sa bawat salita ng Diyos sa ating buhay. Another thing that we have to consider, now that we realize these things, use words to bring healing to yourself and to others. Darkness can be cast away with our words. Naalala niyo yung kwento ni Mary, mother of Jesus. Nung nabalitaan ni Mary, nanay ni Jesus, na buntis siya. And as you will know, yung story niya, wala naman silang sexual experience ni Joseph nung nabuntis siya. So in short, nabuntis siya nang hindi nila pare-parehong maipaliwanag. Mary is a very simple lady, taga-probinsya, taga-maliit na bayan. At maaaring nung natanggap niya yung balita na ito, hindi niya alam yung gagawin niya. She might have not known what to do. She must have been very afraid. Maaaring takot na takot siya, baka confused siya ng mga panahon na yon. Kasi paano ko ipapaliwanag sa asawa ko na nabuntis ako ng spirit? Diba? Ngayon may lumapit sa inyo, ba't ka buntis? Spirit. Oh, wala namang maniniwala ng ganun. Noon, hanggang ngayon, wala namang basta maniniwala sa ganun. So, maaaring takot na takot, confused na confused, at maaaring depressed pa nga itong si Mary. Alam niyo ginawa niya? Dumalaw siya sa isang kamag-anak, si Elizabeth.
na supposedly, at that time, hindi na rin siya dapat nanganganak dahil matanda na siya. Pero buntis siya with John the Baptizer. So pareho pang baby si John the Baptizer at saka si Jesus. So maaaring yung sobrang kalituhan, takot ni Mary, Mother of Jesus, na ibsan, lalo't higit, nung sinalubong siya ni Elizabeth. Kasi unang bating sa kanya kagad ni Elizabeth, "Uy, Mary, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus." "Uy, Mary, sobrang blessed mo naman. At yung ipinagbubuntis mo na yan, uy, blessing yan." Kasi maaaring hindi pa uso yung mga modern day na abortion, pero posibleng naisip na niya noon. Because you know what depression and fear can do to people. But with those kind of words na lumabas kay Elizabeth, nagbigay yan ng power kay Mary. And I have no doubt na nagbigay din yun doon sa bata na nasa loob ni Mary, who is Jesus. In the same way, yung binabanggit namin, use words to process your thoughts and feelings, to clarify your mind and unload heavy emotions. Pagka nagugulumihanan ka, pagka litong-lito ka na, use words to process your mind. Sabihin mo sa sarili mo kung ano yung kinakalito mo. Nalilito ako kasi unti-unting lilinaw siya. And this is being used, This is being used especially in emergency cases, in emergency medical cases. Kaya di ba, pagka merong hinihimatay tapos merong mga paramedics, tinatanong ng mga paramedics, Kuya, anong pangalan mo? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Kasi tinatry nilang ibalik yung mental processes ng tao. Ilang daliri itong pinapakita ko sa iyo. Di ba nakikita niyo yun? Kasi when we use words, naka-clarify ang isip. Pag nagugulumihanan, pag nalilito-lito, pagkapatong-patong na yung bigat sa dibdib, use words to heal yourself. And you can use it to heal others. Kasi nga, it's scientifically proven. Sabi sa isang research, affect labeling daw yung tawag dyan. At ano yun? Affect labeling is the practice of putting feelings into words. According to laboratory observations, it shows that when we use words to identify our feelings, there is a decreased response in the amygdala. Amygdala, yan yung brain's alarm system. So yung amygdala, yan yung nagpapanik, yung una nagpapanik sa bahagi ng kukote natin. Pagka merong mga emergency cases, may mga fear and threat sa paligid, there's a decreased response pag gumagamit tayo ng words. And at the same time, there is an increased response in the prefrontal cortex, which is the reasoning center of the brain. At yan, inobserbahan nila in laboratories using MRIs. Maraming nagagawa ang power of words. So use words. Hindi lang sa ibang tao pwedeng gamitin ang power ng ating mga salita. Hindi lang sa ibang tao pwedeng magbigay ng liwanag at lakas sa pamamagitan ng ating salita. Maaari rin itong gamitin sa ating sarili. Proverbs 12:18, the words of the wise bring healing. Use words to bring healing. Huwag kimkimin sa sarili. Huwag tiisin yung bigat ng dibdib, yung gulo ng isip. Use words. Also, I would like to challenge everyone to speak power and blessing to yourself and others. Hindi lang naman kasi healing ang pwede nating paggamit sa words sa ating sarili. Again, we can release power through our words. At pwede natin yung i-release sa ibang tao and especially sa sarili natin. Time and time again, nakarinig na tayo ng maraming kwento ng kung paano nag-turn around yung mga sitwasyon because of positive words. Di ba nakarinig na kayo ng mga kwento na merong dalawang team na naglalaban sa sports tapos matatalo na dapat yung isang team. Tapos biglang may sasabihin yung coach na something inspiring, biglang lumakas yung loob ng isang grupo na yun, sila nag-champion. Di ba may mga ganong kwento? Meron din tayong mga naririnig na kwento na, halimbawa, merong magsing-irog, dapat magbe-break na sila, maghihiwalay na talaga dapat.
Tapos dahil nag-open ng kanyang kalooban yung isang iniibig sa isa, nabuksan yung kanilang isip, tapos natuloy ang kanilang pagmamahalan. There is power in words. Tayo dapat na ma-maximize natin yun. Tayo dapat alam natin mismo yun. The point here is, we can use words to empower people. Because words give power, and it can empower. If there is one thing you can do today, kung meron kayong isang bagay na pwede nyo nang gawin ngayon, ngayong umaga, huwag nyo nang palagpasin. Say something that gives power. Say something that gives life. Sabihin nyo yon sa inyong sarili, sabihin nyo yon sa mga taong nasa paligid nyo. Dahil maaaring yun pala yung buhay, yung lakas na hinihintay ng mga tao sa paligid. Proverbs 15:4, gentle words are a tree of life. Imagine this illustration, imagine this line. Kinumpara yung words doon sa isang iconic image ng creation sa Genesis. Kasi yung reference ng tree of life sa Genesis yan. Kinumpara yung words doon. Kung gaano makapangyarihan yung creation story sa simula na merong tree of life, nagbibigay ng buhay, ganun daw yung words natin. So if there's one thing na pwede nyo nang gawin ngayon, use words to empower someone today. And that someone could be you. So sabihin mo yun sa sarili mo. Again and again, we will re-emphasize there is power in words. Meron akong gustong bisitahin na kwento. Speaking of Genesis, isang curious case ni Jacob. In Genesis 32, verse 24 to 32. Ito ay isa sa mga matandang kwento sa creation story ng ancient Israel. Si Jacob ang isa sa itinuturing nila na forefather ng kanilang lahi. Isang gabi raw, Jacob was left alone. There was a man wrestled with Jacob until dawn. When the man saw that he could not win against Jacob, he touched the socket of Jacob's hip sa bandang balakang, so it was dislocated as they wrestled. Then the man, yung ka-wrestling ni Jacob, said, "Let me go. It's almost dawn." Isang mahiwagang kwento na wala masyadong paliwanag, pero gusto lang nating i-connect sa ating reflection. Ito daw si Jacob, isang gabi, pinaalis niyang lahat ng mga kanyang mga kamag-anak ng pamilya niya para maiwan siyang mag-isa. Kasi may inaantabayanan siya na maka-wrestling na tao daw. So buong gabi, buong magdamag sila nagre-wrestling, di niya binibitawan. Pero itong ka-wrestling niya, kayang-kaya naman pala siyang talunin. Kasi hinipo lang yung balakang, na-dislocate na kaagad yung hips. Tapos nagsabi pa yung ka-wrestling niya na, "Uy, pawalan mo na ako at nagmamadaling araw na." But Jacob answered, "I won't let you go until you bless me." Yung pala ang hanap ni Jacob. Meron siyang nasisense dun sa kanyang ka-encounter nung gabi na yun. So, the man, yung ka-wrestling niya, asked Jacob, "What's your name?" "What's your name?" sabi niya kay Jacob. "Jacob," sagot niya. The man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel." Ibig sabihin, he struggles with God. Because you have struggled with Elohim and with man. And you won. Na-reveal ngayon na yung ka-wrestling niya, hindi pala talaga tao. Isang Elohim. And when you use Elohim in the ancient Hebrew text, that is any spiritual being. An Elohim is any spiritual being. So isang spiritual being yung kanyang ka-encounter. But take note, notice the eksena. Anong hinihingi ni Jacob? Blessing. Ang binigay sa kanya ng Elohim, hindi kayamanan, hindi katanyagan, not riches, not fame, hindi rin authority, hindi power ang binigay kay Jacob. Ano ang ginawa ng Elohim?
sabihin mo ang pangalan mo. Sinabi niya, Jacob. Mula ngayon, hindi ka na Jacob because Jacob means deceiver. Mula ngayon, ang pangalan mo, Israel. Kasi kaya mong manalo kahit sino ang kaharap mo. Kahit pa Elohim. In short, parang sinasabi niya, from this point forward, you will be victorious. Hindi yaman, hindi kapangyarihan, hindi katanyagan, ang binigay ng angel, word. A new name. A word. There is power in the word. At kung susubaybayan pa natin siyempre ang kwento, napakalawak pa ng nangyari kay Jacob. But take note of that. Yun yung gusto kong mapansin natin lahat. Yung blessing na hinihingi niya na talagang nagpa-bless sa buhay niya. Words. Pero hindi pa tapos ang kwento, meron pa akong gusto silipin. Verse 29. Bago sila naghiwalay, Jacob said to the Elohim, please tell me your name. The man, na actually Elohim, the man answered, why do you ask for my name? Then he blessed Jacob there. In short, hindi binigay ng Elohim yung pangalan niya, right? Hindi in-explain kung bakit. Pero we could just imagine. Baka mas marami pang power ang lalabas pag binigay niyo yung name niya na mababanggit na true words. At marami pang ganyang kahalintulad na kwento na may mga Elohim na tinatanong nila yung pangalan sa Bible, pero hindi nila binibigay. Because there is power in the activation of blessings through words. Ang laki-laki pa ng pagpapala na pwede nating matanggap with our words. And by the way, mabanggit ko rin, hindi lang ito basta positive talking, ha? Pag sinabi nating positive talking, kasi parang ini-ignore mo lang, dinidismiss mo lang, kahit na ang pangit-pangit na nung sitwasyon, hindi yun yung point natin. Positive talking is not just ignoring or dismissing a situation na kailangan i-correct. Ang gusto natin ding ipunto rin kasi dito, when we say positive talking, it is about being gracious to yourself. Pangit na nga yung sitwasyon eh. So at the very least, kampihan mo yung sarili mo with positive words. Use those words to encourage yourself and others and see the good things as you move forward. Kasi we can always move forward. Let your words be full of thanksgiving. And let your words attract more blessings from heaven. Kasi ang dami-dami pang ang pwedeng tanggapin. Psalm 107 verse 2, everyone the Lord has saved should repeat that words of thanks. Ulit-ulitin daw yung pasasalamat, lalo't higit nakakatanggap ka, tumanggap ka ng pagpapala ng Diyos. Let your words be powerful. Let's think about this further. If words are the bridge from the unseen to the unseen, if words are the quantum collapse from many possibilities, magko-collapse siya sa isa. If words are the name and identity that God gives us, what is the one word that you want to speak over your life right now? Ano yung isang bagay, isang word na gusto mong i-declare sa sarili mo ngayon? O sino nga, baka may tumawad, pwede bang one sentence? O bahala ka na. Pero ang gusto kong pag-isipan mo, ano yung isang word na yun? Huwag mabilis sumagot. Pag-isipan nyo muna mabuti. Ano yung isang word na gusto mong i-declare sa sarili mo ngayon? Think about it. Kung ano yung naisip mo, kung ano yung iniisip mong powerful word, say it to yourself right now. Nasabi niya na? Let those words be power and life to you in Jesus' name. Father, salamat po sa power na ini-extend niyo sa amin sa pamamagitan ng salita. At tulungan niyo rin kami na maging mapili, mapagbantay sa aming mga pananalita, nawa, mga words of encouragement, words of life, words of blessing, yung laging lumabas mula sa aming kalooban. Once again, we declare blessings, love, we declare peace,
and power and provisions over each one in the name of Jesus.